concept, meron mo kayong understanding yung sa BPAS. Ano ba itong parang role? Ano ba yung pakinabang ng BPAS sa barangay? Sa pagkakaintindi ko sir sa BPAT sir, ito sila sir yung mga volunteers natin sa different barangays na kung saan sinare nila yung oras nila sir para makatulong sila sa PNP para ma-maintain natin sir at masustain yung peace and order sa barangay natin sir. At the same time sir, nakakatulong din sila sir during mga conduct ng mga search and rescue operations. So, pwede natin silang i-top sir para maka-assist natin sir. So meron tayo na organized BPAS dito sa area nyo? Yes sir, lahat ng barangay natin dito sa Buhangin sir. Ilang barangays tayo dito? Dito sa Buhangin sir, mayroon tayong siyam na barangay sir. Lahat yan sir, mayroon Trained na BPAS, may mga trained na BPAS. Yes sir, trained itong mga BPAT sir. Saka ongoing sir yung ginagawa natin sir na refresher. So meron tayong numbers kung ilang ba BPAS dito sa area? More or less sir, mga 180 sir. More or less 180 yung BPAS natin sir, sa buong Buhangin sir. Yung halimbawa may training kayo sa BPAS, training kayo, ano yung mga modules? Ano mga POI? Usually yung mga tinuturo mo, halimbawa may mga refresher, yes sir. Yung mga trainings, ano mga tawag nito? Yung nasa program of instruction nito. Sir, yung usual na kasama sa POI ng training nila sir, ito sila sir yung mga topics tulad ng kung paano sir yung mga arrest techniques, yung element sa warrantless arrest. Sinasama rin namin sir yung mga laws and special laws sir na pwedeng saka sila na sa level nila sir may parang yung citizen's arrest. Yes, sir. So yung mga kapitan dito, active naman sa cooperative naman sa inyo in terms sa organization sa mobilization ng BPAS. Yes sir. Halimbawa yung sa barangay, meron silang trained BPAS. Active naman yung barangay campaign sa pag-support sa pag-organize at sa pag-mobilize ng BPAS. Yes sir, very supportive sir lahat ng mga barangay sir na barangay captain sir dito sa Buhangin. Supportive sila sir sa activities, mobilization sir ng BPAS sa bawat barangay nila. So yung mga training ng barangay sa BPAS, asa kayo kumukuha ng funds? Sir, yung kinakandak naman namin sir na training, hindi naman talaga yung matagal sir. Usually sir, mga 1 day lang. So hindi ganun kalaki sir yung kailangan natin na fundings. So kung minsan sir sa barangay, nag-usap kami ng mga barangay captains kung pwede sir na sila yung mag-sulter. Kung minsan sir, kami din sir, mayroon lang kaming usapan sir na hindi ganun kalaki sir yung kailangan sir na so yung mga funding sir. So sa mga barangay, meron tayong PSB. Yes sir, meron talaga sa barangay. Meron sir. So meron tayong naka-assign na PSB, no? Yes sir, sa bawat barangay sir, may naka-assign talaga tayo sir na so PSB. Sila ang nagsusupervise doon sa BPAS sa mga barangay? Yes sir. Kasi usually sila na talaga yung in-charge na, diba? Yes sir. Yung sa during the supervision of BPAS, ano yung mga problems na encounter sa pag-supervise sa kanila? Ano mga usual problems na encounter nila? Ang isang hindi naman namin tinatawag sir na problem sa sir, pero ito sa sir yung challenge sa pag-mobilize sa BPAS. Kasi itong mga volunteers natin na ito sir, may mga trabaho din. So, ang ginagawa na lang natin sir, yung mga panahon sir na wala silang trabaho, doon sila sir na ginalagyan natin sila na mag-duty sila sa barangay sir as member ng BPAS. Okay. So, yung LGU, meron bang binibigay na support sa BPAS natin? Meron sir. Meron sir. Through sa barangay? Yes sir. Through sa barangay sir. Tulad sir sa gas allocation, sa equipment. May support sir na binibigay yung local government natin. So ngayon, sa status ng BPAS dito sa Buhangin, ano yung assessment mo sa present status ng BPAS? Yung assessment mo, overall assessment mo, halimbawa, yung sa nine barangays, ano ba yung assessment mo sa status ng BPAS? Para sa akin sir, kung ang pagbabasehan ko sir dito sa Buhangin District, ito
itong BPAT, sir, very effective sila, sir. Mm. Talagang malaki yung impact nila, sir, para makatulong sa PNP, sir, para ma-maintain natin yung peace and order. Kasi, sir, sila talaga, sir, yung may, kumbaga, tinatawag natin na may puso. Willing sila na magtrabaho, sir, without any compensation. Yes, sir, na kung saan i-spend nila yung oras nila, panahon nila, para masustain, sir, yung katahimikan sa kanilang every barangay na saan sila nagilo, sir. Very effective talaga, sir. Okay. Cut. Meaning, ang license na mo, nga kayo, revive mo na yung license, muna kung sasakyanan mo na, muna yung ORCR. So, kung ang license to process, muna akong lisensya na pwede ka mo drive. So, mga karon ka-receive big message, na katong mga lisensya nga nag-expire, karong piga, itong 2014, i-spend pa ito by another 1 year. Wala na. Panarangon. Christine! Bilang sa'yo. Dala susi niya. Doy, yata ka susi. Yata ka susi kang marmar. Patay ka, Bert? Hindi ko, motor ko. Ako kayo, baho kayo. Ang kwan, gawas. Ang iyang halag kayo. Bilang mo sa tuloy sa kwan, mga police station. Ako, on board na siya pa isa. Napapansin? Wala pa siya pa isa.
Patrick. Masa ito ka mobil lagi sakyan? 'Pero ang kuan man kay down man tanaw. Di na mo pagbaha.
Wala na eh. Look lang. Sama. Lagi. Kina? Ah, kaya mo daw. Tanda ni. Muli na tani?